Okay, magandang gabi muli. Ayon sa iyong paliwanag, doon na ako kukuha ng katanungan. Sinabi mo na medyo contradicted ang Biblia. Tanong ko, naniwala? Talagang contradiction. Contradiction. Tanong, naniwala ka ba ng Biblia salita ng Diyos o hindi? Hindi po. Kung hindi, bakit babatayan mo kami na may kamalian? Hindi pa nananiwala. Ginagamit ko yung Biblia para patunayan yung Biblia kontra sa'yo. Walang Trinity sa Biblia. Ang Biblia mismo kumakalaban sa'yo. Hindi dahil sa naniniwala ako sa pahayag ng Biblia o batayan na aking pananampalataya. Ang batayan ng pananampalataya ko, Quran. Eh kung saksak ko sa yung Quran, ayaw mo naman. Biblia ka. O sige, sa Biblia tayo. Sa Biblia, isa lang ang Diyos at hindi naging tao. Yung binanggit mo na ang Diyos ay hindi tao. Ang nababasa mo lang doon, ulitin ko lang, Hosea 9:11. Siguro, bilang 3:19 siguro yun. Binanggit doon, ang Diyos ay hindi tao. May kaibahan ang aming pangunawa. Dahil Mamaya niyo paliwanag. mayroong, Magtanong ko kayo. ang tanong ko doon, hindi ba pwede ang Diyos maging tao? By definition, sinabi nung talata, ang Diyos ay hindi tao. Ano pa? Hindi pa nauwi doon. Ni anak ng tao. O, ang Diyos hindi tao at hindi anak ng tao. Eh si Kristo, sabi nyo, tao, anak ng tao. Therefore, hindi siya Diyos. Kaya lang, meron kayong definition sa kanya na inimbento ng Katoliko na ninakaw lang nyo naman sa Katoliko. Si Kristo daw, 100% God, 100% tao. Contradictory eh. Magkakontra yun eh. Ngayon, may binasa akong talata, napakalinaw. Pakibasa mo yung Santiago ulit, 1:17. Dapat dito mo ako refute. Ito, kontra mo, kontrang-kontra ang Bible sa'yo, sapagkat ang sabi po sa Santiago, 1:17, ayan. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa kanya'y walang pag-iiba Walang pag-iiba! o anino man ng pagbabago. Walang anino man ng pagbabago. Ang Diyos! Kaya hindi mo pwedeng sabihin ng Diyos nagkatawang elepante, nagkatawang tao, nagkatawang surot. Hindi pwede! Sapagkat ang Diyos walang anino ng pagbabago. Ilang minuto pa? Katapos ang tanong ko, yung Diyos ba din yung sa Quran ay infinite ba o unlimited o hindi? Ang Diyos ba sa Quran? Pag sinabi ang Diyos sa Quran, sakdal. Pag sinabing sakdal, as-salam, ang ibig sabihin ng as-salam, free from all defects. Walang kapintasan. Ang lahat ng nilalang may kapintasan eh. Tamo si Karasit, malaki ilong. Kapintasan ko yan. Di ba? Meron ako. Ang lahat ng nilalang ng Diyos may kapintasan eh. Pero ang Diyos na lumalang sa ating lahat, walang kapintasan. Pero ang Diyos sa Biblia, may kapintasan. Gusto mo basahin ko? Kanyang kanta time. Sheikh, i-rephrase ko na yung tanong ni Pastor. Ang tanong kasi ni Pastor kung ang Diyos ba sa Quran is infinite, unlimited, or hindi. Ganun na rin yun. Kasi nga, yung sakdal, infinite din yun. Ayun po. Okay, sige. Pastor, question? Okay, no more question. Opo, salamat. No more question. So, dali po. Ilang titigan dito? Dalawang tindigan. So ngayon po, ito po yung second stand ni Pastor. Tapos po ng second stand ay cross-examination ulit ni Sheikh Rashid ng another 5 minutes. Tapos second stand naman ni Ustad Rashid, which means last stand na rin. Tapos conclusion for take 5 minutes. So, maliwanag na po yun. Ayun po ang rules po sa ating debate. Ngayon po ay papasok tayo muli sa 5 minutes second stand at rebuttal ni Pastor Dexter. Yes. Yes. 5 na lang. Kasi from 7 to 5. Pero yung cross, wala pa yung pagbabago. So, bibilang ako. 3, 2, 1, 0. Go!
Ipatuloy kong pinaunawa sa inyo kanina. Bagamat ilan sa inyo hindi nakarinig sa akin. Kung batayan ko sa Biblia, kaming nanalig sa Biblia, no contradiction at all. Why? Dahil ang Diyos namin na hindi ganong naintindihan sa ating katunggal ay unlimited. Tagalogin ko yun, walang limited. Pwede niyan siyang gumawa ng kahit ano, as long as it is revealed in the Bible. Halimbawa, binasa ko na kanina sa Colossians 2:9. Binanggit doon, all the fullness of deity lives in bodily form in Christ Jesus. Ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo na naging tao. Ako hindi na kailangan mag-interpret. No need of interpretation. I just believe what is written down in the word of the Bible. Pero patawarin ko lang katunggali ko, kaiba naman ang unawa niya dun eh. Como ang Diyos namatay. Bilang isinila, ipinanganak ni Maria, recorded in New Testament, and there is also a prophecy about His birth. Plano ng Diyos na ang Diyos na magkatawang tao through the Virgin Mary. Pero hindi nangahulugan na itong kinilala naming Diyos na Jesucristo ay hindi existido. Dahil maraming mabasa sa kasulatan na si Jesucristo before the beginning of time, He was already with the Father. Paano nangyari? Halimbawa, ang binayag sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, idinikta ko sa 1:14 sa John. Tandaan ninyo ang aklat St. John chapter 1 verse 14. And the Word, which is God, became flesh. Ang salita ang salita ay Diyos ay naging tao. Wala naman akong dinadagdag doon. Now, sagutin ko lang ang kanyang binabanggit. Paano nangyari na ang Diyos hindi nagbabago? Napag-aralan ninyo ang attributes sa Diyos. Ukol sa panungkala, hindi talaga na nagbago. Halimbawa, God is super almighty, super being. Walang makapantay. God is everlasting life. God is justice. God is overall love. God is veracity, truth. Tawang makatotohanan. Kumplitong attributes niya eh. Pero yung pagbabago, laman yun sa proseso upang mapakilala ng ang Diyos Ama, kailangan siya ay magkatawang tao. Tinanong ako sa aking katunggali, wala daw akong insaktong paniwala kung sino yun, Ama ba't Anak o Espiritu Santo. Yun ang sagot ko. Dahil sa Trinitarians, kung equal naman ang kapangyarihan nila, saan mababasa yun? John 10:30, I and the Father are one. Wala namang ibang ano doon paliwanag eh. Pagtanong din niya sa chapter 14, beginning from chapter 7, tinanong ni Felipe, o sa chapter 14, and verse 8, tinanong ni Felipe si Panginoon Kristo, pwede ba malaman namin ang Ama kung kilala mo? Ano sagot ng Panginoon? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. So, tungkol sa kanyang pagkaanak, mayroong kapanahonan na siya isinilang, pero tungkol sa yung tinatawag na pre-existence na siya'y siya na, binanggit niya yun, nagtatanong ang mga Hudiyo dahil sa panahon ng mga Hudiyo, kung mo, religyoso ang Hudiyo, pinakakulit itong magtanong-tanong dahil karamihan sa Hudiyo, kung mo kilala nila ang Diyos na sa ako nga, hindi sila kumikilala na mayroong Diyos na nagkatawang tao. Pero pinatunayan ni Jesucristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Bakit kailangan siya panganak? Upang magkaroon din maraming anak. Anak sa panampalataya. Adoption of faith. Hindi dugo. Dahil ang lahi ng Panginoon,
ayon sa henerasyon, lahi naman talaga Hudyo eh. Ang pinagkatiwalaan Okay. So, time. At ngayon ay papasok na ulit sa 5 minutes cross-examination. Ustad Rashid Indasan. Go. Tanong ko lang, yung John, pinasa mo yung John chapter 10 verse 30. Bago mo basahin yun, sabi mo, ang Trinity ay equal in power. Nandun po ba sa John 10:30 na sila ay magkakapantay sa kapangyarihan, yung Ama, Anak, Espiritu Santo? Meron po ba nakalagay ito? ang interpretation namin, pantay bilang Diyos. Pantay po sila bilang doon po sa yung John 10:30 magkapantay. Sino po magkapantay doon? Yung Ama, Ama, Anak. So magkapantay silang Diyos. So, ilang ngayon ang Diyos? Hindi, magkapantay nga eh. sa bilang ng tao, mayroong pagbibilang. Hindi, sabi niyo, ulitin ko. Sabi ni Kristo, sabi mo, binasa mo, ako at ang Ama ay iisa. Sabi mo, bago mo basahin yon, ang Diyos, ang Trinity ay magkakapantay sa kapangyarihan. Nagtataka ko, pat binasa mo yung John 10:30. Wala naman nakalagay doon, magkakapantay sa kapangyarihan. Sino po ang magkapantay sa John 10:30? Ang Ama at Anak. Ngayon, tungkol sa Magkapantay po sila bilang Diyos. Kung sila po'y magkapantay bilang Diyos, ilan po ngayon ang Diyos? Magkapantay nga po, di ba? Ulitin ko sa Anyway. ang bilang ng tao, walang man binagin, ako at ang Amang dalawa. Sige po. Wala doon eh. Okay. Ang sinabi ng Hesus Kristo, ako at ang Ama, isa. Pwede po bang magtanong sa inyo? Sino po ang pinakilala ni Kristong Diyos habang siya ay nandito? Ang Diyos na Espiritu. Sino po? Ang Ama. Hindi nyo pa pinakilala kayong sarili bilang Diyos? Ay, hindi. Hindi. Ilang pong Diyos ang pinakilala ni Kristo habang siya nangangaral sa Jerusalem? Ang Ama lang. Ilan po yun? Isa lang, okay. Ngayon, nung wala na si Kristo, mga apostol na, sino po ang pinakilala ng mga apostol na Diyos? Ang Ama. Ang Ama rin, hindi Trinity. Ang Ama at Anak. Walang Trinity. Mayroon. Saan po? Yun lang, 1 John 5:7. 1 John 5:7. Yun po ang Diyos. Okay. Yung ipinakilala po ng mga apostol ay tatlo. Yun ang Okay. So yung Diyos po may tatlong persona. Okay. Ilang minutes lang? Okay. Binasa ko po kanina yung unang Santiago 17 na ang Diyos pala walang anyo ng pagbabago. Tutol po ba kayo doon? Ang Diyos walang anyong pagbabago. Tungkol sa pagka-Diyos. Tungkol sa pagka-Diyos. So hindi po nawawala yung kanyang pagka-Diyos. Nananatili yung kanyang pagka-Diyos. Mayroong binanggit sa Biblia No. na hindi, ang tawag dito, dress up. Inalis niya ang pagka-Diyos at anyong tao. Sino po ninyo? Yung ama o yung anak? Ang anak. Ang anak po. So yung anak po ay dating Diyos at inalis niya yung pagka-Diyos, meron pa po bang natitirang Diyos? Siya ang paliwanag ng Biblia, ako ay siya. Babasahin sa inyo yun. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Yung nga pinatunayan niya, ako ay si ako nga. Walang iba. So, maliwanag yung Trinity. Ang Diyos na Espiritu, ang Diyos na salita na Espiritu Santo, nagkatawang tao. Ilang minutes lang? Pwede ba tumayo yung dalawa rito? Pakibasa mo yung unang one. Nang Juan. Dalawa. Kailangan ko ng model, ha? Kailangan may model. One. 3:40. Tingnan nyo, ha? Pakibasa mo ngayon dyan, 1:1. Tingnan nyo, ha? Intindihin nyo lang, ha? Kasi wala na akong panahon scrutinist to, pero sana maintindihan nyo. Pakibasa mo yung 1:1. Okay. 1:1. Sa pasimula ay ang salita. Sandali. Pasimula ay salita. Pagkatapos, At ang salita ay kasama ng Diyos. ito, kasama ng... Di ba kasama, di ba? Kasama ko to. Pwede pong magkasama kung isa lang, di. Dapat dalawa. Tapos, At ang salita ay Diyos. ito salita, kasama ng Diyos. Pagkatapos, itong salita, Diyos din. Ilan ngayon ng Diyos? Okay, sagot ko.
Kung sila po'y magkasama, ilan ngayon? Ito, ang kasama na binabanggit ko hindi ayon sa illustration. O, iba yun. Halimbawa, Binabasa ko lang. ay paliwanag ko, bakit ang unawa ko na isa? Tingnan mo, ako nagsalita. Ang salita ko kasama ko eh. Ha? Ang Biblia na paliwanag, 5:23. Sa isang tao, tatlong kalikasan. Kaluluwa, espiritu, which is the word, at katawan. Hindi pwede na mayroong iba. Ang aking salita, nasa akin eh. Yung salita at ako, ang salita ko at ako lang yun. Hindi iba yun, hindi kagaya sa expression mo. Iba yun, iba talaga yun. Ang Diyos pagsabi, in the beginning was the Word. Where's the Word? The Word is with Him, wala sa labas. So ngayon ay dadako na tayo sa final final stand ni Sheikh Rashid, tapos conclusion for pero bago pala may cross examination pa pala ng 5 minutes. So sisimulan na natin. Okay? So uulitin ko po mga kapatid, ang rules and regulation natin, pag nandito sa loob ng circle natin ay walang maingay. Otherwise, tatawagin ko sa harapan at yun na lang patitindigin ko. Okay ba? Nagkakaklaruhan ba? Okay? So, 3, 2, 1, go! Ulitin ko po, ginagamit ko ang Biblia para patunayan ang Biblia po sa loob at sa Kanya. Kasi yung Kanyang dinidefine na may ang Diyos daw, may tatlong persona, although kanina ginamit niya, manifested into 3, wala po sa Biblia yun. Tinanong natin, sino ang Diyos na pinakilala ni Jesus habang siya nangangaral? Isa lang daw, yung Ama. O, di salungat sa'yo. Kasi nagpapakilala rin kayo, Holy Spirit, Diyos din. At saka yung si Kristo, Diyos din. Wala. Wala po yun. Cut the time. Tayo hayaan po natin po ang dalawang panig po ang mag-usap. Okay, tayo mo sa harap. Tanungin mo yan. Tayo pakiusap po. Rules po ng debate po ito. Rules po ng debate po ito. Patandaan po, pakitahimik lang po mga kapatid. Pakitahimik lang.